Siyempre, unahin na po natin. Yung topic, mga bossing, mukhang delicates po ang mga Duterte. Kanino ho, mga bossing? Aba, kay Jimmy Bondoc. Let me be the one to... Sabi kanina, 35 dapat. Ayan ho, mga kababayan. Alam niyo naman po, mga bossing, no, kung saan tumatakbo na partido, ito pong si Jimmy Bondoc, na siya din pong kumanta ng Let me be the one to break it up so you don't have to make excuses. Tama ba? Yun yung kanta niya, di ba? Alam niyo po, magiging ano lang to, magiging lawyer lang to ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Pero doon po sa mga to, sasabihin niya at ibubuka ng bibig niya, mukhang delicate sa kanya ang mga Duterte, mga kababayan. Kung totoo at pangangatawanan niya yung kanyang sinasabi o kanyang sasabihin. Kasi alam nyo kung ano ang kanyang plataforma? Anti-corruption po, mga kababayan. At mukhang hindi pwede kay Jimmy Bondoc, yung tipo hubang hindi mo ipapaliwanag yung budget. Ay, sabi ko po sa inyo, kapag ipinlay ko to, sa pool po ang mga Duterte dito kay Jimmy Bondoc, mga bossing. Wag na tayong lumayo. No? Sila yung madaming issue ngayon ng merong mga safe houses, merong mga napakalalaking budget na hindi po maipaliwanag at meron din mga resibo na sinasabi po doon sa camera mukhang bogus na resibo. Pakinggan ho natin, mga bossing, ha? Bondoc, Attorney Jimmy, anong mandato mo? Yes po, tama. Attorney Jimmy Bondoc. Attorney po si Jimmy Bondoc, mga bossing. Pakilala po muna, ako po si Attorney Jimmy Bondoc. Sabi kanina, 35 dapat. Ako po ay 49 years old. 49 na din ho pala, mga boss, no? Abogado, dating public servant, director sa PAGCOR, at forever musikero. Ayan. May sinulat sila dyan, Political party ni Jimmy Bondoc doon po sa PDP laban. Pero sabi po nila, wala na daw pong laban yan. Kaya PDP na lang. Sabi naman po, nung mga ayaw kay dating Pangulong Duterte at ayaw sa mga politiko ng PDP, aba, yung pupuntahan nila, padapa na yan. No? Padapa, ibig sabihin, pahiga na, pasimplang na ho. Biruin mo ba naman, sino-sino mga kasama ni Jimmy Bondoc dyan? Si Ipe Salvador, si Bato de la Rosa, si Bungo, puro mahihina ho. Nanilalang. Diba? Puro duwag ho. Nanilalang. At mukhang hindi man talagang kasama si Vic Rodriguez dyan, pero ini-endorso din nila dyan si Vic Rodriguez. Mga kababayan. Alam nyo po, tingin ko mabuting tao naman to si Jimmy Bondoc Tingin ko maayos na tao naman po ito Kaya nga lang po, bilang nasama diyan sa PDP at bilang nasama doon sa hanay ng mga Duterte, mga kababayan, alam niyo na po kung saan ang pupuntahan yan. No? Pagtatanggol lang din po kay dating Pangulong Duterte ang gagawin niyang tao na yan, mga kababayan. Tuloy natin, ha? Banat, boss! Let me be the one to tell you, ganun ba? Opo, at ang akin lang pong layunin dito ay talagang ibalik ang Senado sa palagay kong mas magandang landas. Hindi na mas magandang landas. So ibig sabihin yan, tatanggalin mo, no? Yung mga walang alam sa Senado. Tatanggalin mo yung walang mga pakinabang sa Senado. Tatanggalin mo yung mga bias sa Senado. Sino-sino ba yun? Sabi ng taong bayan, sabi ng mamamayan, sabi ng mga viewers natin, naku, kailangan mong tanggalin si Bato, kailangan mong tanggalin si pangalan si Bongo at yung iba pang mga bias na senador. O di ho ba? Sabi nga, ika nga, laging banat ng dating Pangulong Duterte. Hindi naman lawyer yan Di ba? Hindi kasi abogado Ganun po yung laging binabanat ng dating Pangulong Duterte kay Senadora Risa Ontiveros. Pero kung makita nyo po yung mga pagtatanong at kung sino ang talagang tumindig, no?
doon sa mismong Senado para usigin siya o para pagtatatongin siya. Si Senadora Risa Ontiveros, nung medyo nahihirapan na yung boss, no, ni Jimmy Bondoc, pwede po bang time out? Pwede po bang recess muna? Oh. So bilang magaling kayong manghamak o magiling manghamak ang dating Pangulong Duterte kapag hindi abogado, tanggalin si Bato, tanggalin si Bungo. O di ho ba? Yun ang isa mong gawin para mapabilib mo kami, para masabi mo. O sabi mo din kay Ipe, wag ka nang tumakbo kasi gusto ko pagandahin, no? At paayusin ang Senado. Kapag ikaw nanalo, wala. Tsaka pala si Robin Padilla, akala ni Binoy nakaligtas siya, no? O tanggalin niya mga yan. Alaws mga wenta, di ba? Dagdag lang sa sweldo ng bayan. Naman sa tamang landas, kundi sa mas magandang landas. Ibalik ang diplomasya at Ibalik dapat natin yung mga senador ho, mga kababayan, at yung tipo ho bang mala Miriam Defensor Santiago. Hindi yung kagaya nila Bato, no? At dadagdag pa si Ipe, dadagdag pa si Jimmy Bondoc na tagapagtanggol lang ng dating Pangulong Duterte. Di ho ba? sa tunay na trabaho ang Senado. Ayoko ma 1 minute buzzer eh. Okay, sige. Kaya mamaya. Mga kababayan, ako ho, naniniwala ako dito sa sinasabi ni Jimmy Bondoc. Totoo ho yun, no? Kulelat ang Senado. Humina ang Senado. Ngayon po, ang mamamayang Pilipino, alam nyo kung saan po naniniwala? Doon sa Congress po, mga kababayan. Kaya naman, ang ginagawa nitong mga kalaban, binibira po ng binibira. Yung House Speaker ho, mga bossing. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez, hindi tayo papatinag dyan sa mga yan. No? Alright, so mamaya ha. So ano ang inyong plataforma? Naku po, oy! Bakit may plataforma ang pag-uusapan? Masasaktan si Willie Rebillame yan. Masasaktan si Willie Rebillame yan. Bakit to? Nangangampanya si Willie Rebillame Di ba? Isa din yun. Kapag ka nanalo, tagapagtanggol lang din yun ng dating Pangulong Duterte. Mga kababayan. Sa Senado, gawaan ng batas dyan. Hindi po yung bigayan ng jacket dyan. Biruin mo ba naman? Kaisa-isang tumatakbo ng senador. Ano ang plataforma mo? Wala pa. Saka na natin pag-usapan yun. Kapag ka nanalo na ako. Pero for the meantime, alamin muna natin kung paano tayo mananalo. Paano ho mananalo? Mga bossing, kung hindi alam kung ano yung plano niya. Hindi alam kung ano ang gusto niyang gawin doon sa Senado. Walang plataforma. Si Jimmy Bondoc, ano plataforma mo, sir? Ang anti-corruption ang pinakamalapit sa akin dahil we have to institutionalize. Dahil meron dyan sa paligid mo? Tama ba? Ang anti-corruption ang pinakamalapit sa akin. Parang yun na narinig ko no? Ang anti-corruption ang pinakamalapit sa... Ulitin ko nga. Ang pinakamalapit sa akin. Ang anti-corruption ang pinakamalapit sa akin. Siguro baka yung mga nasa paligid doon pinaparinggan ito. Kaya gusto kayong tapyasin ni Jimmy Bondoc kung sakaling maupo. Sir, kung yun yung plataforma mo at talagang isa sa puso mo yung sinasabi mo, na uubusin ang korupsyon sa Pilipinas, tapos wala kang sasantuhin man, kakampi man o hindi. Hindi ka gagaya doon sa, napahiram ako ng chopper pinahiram ako ng airtime nung panahon na sikat pa ang SMNI, ngayon po wala na. Yung SMNI, kung sino-sino na lang mga pinagkukuha mga kababayan. No? Yung kung sino-sino na lang po, bahala kayo dyan. Yung tipo bang, wala na kapag, alam nyo, nangihinayang ako doon sa Mike Abe nila sinayang nila yun Kasi kaya lang, si Pastor kasi, diktador ang hinayupak kaya inalisan siya, di ba? Dahil we have to institutionalize anti-corruption laws agencies, no? Kasi hindi pwedeng by presidential decree lamang. Mas maganda kung RA talaga, Republic Act, para maging mas independent at sana may fiscal autonomy itong mga ahensya na ito na
Ano mo patatanggal sila yung mga ayaw magpaliwanag tungkol doon sa mga pondo ng gobyerno. Corruption, yan ang pinagmumulan, di ba? Pondo ng gobyerno ang pinagmumulan. Tapos, diyan sa hanay ninyo, nandyan yung mga ayaw magpaliwanag kung ano ang nangyari sa confidential fund. Iimbestiga sa korupsyon para mas may ipin, para mas may laban Okay. ang taong bayan sa mga matataas na tao. Mhm. I think we have enough money and we have good agencies, we have good laws. Anyway, mga kababayan, sana po, kung sakali napalarin si Attorney Jimmy Bondoc, unahing linisin po yung kanilang hanay o yung kanilang mga kasamahan doon. Di ho ba? Ganun lang naman ho yun, mga bossing.